magkakaroon tayo ng tanod bayan na hindi magiging tanod bayad ng mga nagwawangwang sa pamahalaan. Inaasahan ko nga po na sa taon na ito, masasampa na ng kaso ang maraming nagkuntsabaan sa katiwalian at naging sanhi ng sitwasyong ating inabutan. Tapos na rin po ang panahon kung kailan nagsasampa ang gobyerno ng malalabnaw na kaso. Kapag tayo nagsampa, matibay ang ebidensya, malinaw ang testimonya at siguradong walang lusot ang salarin. Tutok po tayo na ang pagkakamit ng ganap na katarungan ay hindi natatapos sa pagsasakdal kung hindi sa pagkukulong ng may sala. Buo ang kumpiyansa ko na tinutupad ng Department of Justice ang malaki nilang bahagi upang maipiit ang mga salarin, lalo na sa mga kaso ukol sa tax evasion, drug trafficking, human trafficking, smuggling, graft and corruption, at extrajudicial killings. Wala pong tsamba. Ang tapat at mabuting pamamahala ay nanganganak na mabuti ring resulta. Isipin po ninyo na ipatupad natin ang mga ipinangakong serbisyo ng gobyerno at nakapaglaan pa ng sapat na pondo para sa mga proyekto nang hindi kinakailangan magtaas ng buwis. Iyan naman po talaga ang plano. Siguruhin na patas ang laban. Itigil ang panalamang ng mga makapangyarihan. At tiyakin na ang dating sistema kung saan nakikinabang ang iilan ay magiging bukal na oportunidad para sa lahat. Tinutuldokan po na po natin ang wangwang sa kalsada, sa gobyerno, sa kalakhang lipunan. Ito po ang manganganak ng kumpiyansa na magdadala ng negosyo. Ito rin ang sisiguro na ang pondo ng taong bayan ay mapupunta sa dapat nitong kalagyan. Infrastruktura na titiyak sa tuluyang pag-angat ng ekonomiya at pagmumulan ng trabaho. At serbisyong panlipunan na sisigurong walang mapapag-iwanan. Bubukas ang marami pang pintuang pangkabuhayan sa pamamagitan ng turismo. Sisiguruhin hindi magugutom ang Pilipino sa pagpapalakas ng agrikultura. Ang mga dating kinakaligtaan, bibigyan puhunan ang kinabukasan. Magbubunsod ito ng siklo kung saan tiyak na may pupuno sa mga nalilikhang trabaho. At may mga consumer na lalong magpapalago sa mga negosyo. Batid ko po na hanggang ngayon ay may kakaunti pang nagrereklamo sa ating estilo ng pamamahala. Nakita po ninyo ang aming estilo at ang kaakibat nitong resulta. Nakita po ninyo ang estilo nila at kung saan tayo nito dinala. Sa mga taong bukas sa mata, maliwanag kung saan ang tama. Ngayon tayo na ang nagtitimon sa gobyerno, malinaw ang direksyon tinatahak ng ating bayan. Isang bansa kung saan ang pagkakataon ay abot kamay, kung saan ang mga nangangailangan ay sinasakluluhan, kung saan may saysay ang bawat patak ng pawis, bawat sandali ng pagtitiis, at bawat butil ng hinagpis na dinaanan natin. Kung may gawin kang mabuti, may babalik sa iyong mabuti. At kung may gawin kang masama, tiyak na mananagot ka. Naalala ko nga po isang ginang na lumapit sa akin noong kampanya. Ang babala niya, Noy, mag-iingat ka. Marami kang kinakabangga. Tama po ang sinabi niya. Tama po, may agam-agam din ako kung minsan. Pero wala po akong alinlangan tumahak sa tuwid na laan. Buo ang loob ko dahil alam kong nasa likod ko po kayo. Salamat po. Salamat po sa mga pari at obispo na masinsinang nakipagdialogo sa atin katulad ni na Cardinal Rosales at Vidal. Di naman po kami ganong kalapit ni Cardinal Rosales, pero naniwala akong ibinuhos niya ang lahat para mabawasan ang hindi pinagkakaunawaan ng gobyerno at simbahan. Sa pagkahalal kay Archbishop Palma, tagapagtanggol ng karapatang pantao at kalikasan, lalo pong tumibay ang aking kumpiyansang ugnayan at hindi bangayan ang mabubuo sa pagitan ng Estado at simbahan.
Salamat din po sa ating kabinete na walang kinikilalang panahon ng tulog o pahinga. Maipatupad lang ang pambansang agenda. Special mention po ang pag-asa na tunay na ngayong nagbibigay ng maaasahang babala. Sa mga nasasagasaan po natin sa landas ng katapatan at integridad sa pamamahala, ito naman po ang aking masasabi. Pinili ninyo ang landas kung saan naapi ang sambayanan. Pinili naman namin ang landas na ipagtanggol ang taong bayan. Nasa tama po kami. Nasa tama po kami, nasa mali kayo. Sa inyong magbabalik ng pang-aapi sa sambayanan, hindi kayo magtatagumpay. Sa lahat na mga kasama natin sa tuwid na daan, kayo ang lumikha ng pagkakataong baguhin ang dinatnan at gawing mas maganda ang ipapamana natin sa susunod na sanang lahi ng mga Pilipino. Kayo pong mga tsuper na pumapasada pa rin, kayong mga guro at estudyanteng pauwi pa lang mula sa klase. Kayong patuloy ang paglikha ng mga obrang nagpapaalab sa apoy ng ating pagka-Pilipino. Kayong mga pulis, sundalo, kaminero at bombero. Kayong mga marangal na magtrabaho sa Pilipinas man, sa gitnang dagat o sa ibang bansa. Kayong mga tapat na kasama natin sa gobyerno, anumang probinsya o partido. Kayong mga Pilipinong nakikinig sa akin ngayon. Kayo po ang lumikha ng pagkakataong ito. Lumikha po kayo ng gobyernong tunay na nagtatrabaho para sa inyo. May 5 taon pa tayo para siguraduhin hindi na tayo babalik sa dating kalagyan. Hindi tayo magpapadiskaril ngayong napakaganda na ng resulta ng ating sinimulan. Kapag may nakita tayong butas sa sistema, huwag na po tayong magtangkang lumusod. Huwag na nating daanin sa pakiusap ang madadaan sa pagsisikap. Tama na ang unahan, tama na ang tulakan, tama na ang lamangan dahil lahat naman po tayo ay makakarating sa minimiti nating kinabukasan. Tapusin na po natin ang kultura ng negativismo. Iangat natin ang kapwa Pilipino sa bawat pagkakataon. Bakit po ang iba? Ang hilig maghanap ng kung ano-anong pangit sa ating bayan. At napakahirap, parang kasalanan na magsabi na maganda. Naalala pa po ba natin noong huling beses tayong pumuri sa kapwa Pilipino? Itigil na po natin ang paghihilahan pababa. Ang dating industriya ng pintasan na hindi natin maitakwil, iwaksi na po natin. Tuldukan na po natin ang pagiging utak alimango. Pwede bang iangat naman natin ang magaganda nating nagawa? Kung may nakita kang mabuti, huwag kang magdalawang isip na purihin ito. Kapag nakita mo ang pulis sa kanto, nagtatraffic na walang kapote sa ilalim ng ulan, lapitan mo naman sana at sabihin, salamat po. Kung magkasakit ka at makita mo ang nurse na nag-aaruga sa iyo sa halip na nagserbisyo sa dayuhang kapalit ng mas malaking sweldo, pakisabi rin po, salamat po. Bago ka umuwi, galing eskwela, lapitan mo ang guro mong piniling mamuhunan sa iyong kinabukasan kaysa unahin ang sariling ginhawa. Sabihin mo, salamat po. Tulad na aking gurong nasa screen ngayon, salamat po, Ginang Iskasa. Kung makasalubong mo ang iyong kinatawan sa kalsadang dati ay lubak-lubak o wala, at ngayon ay pwede ng daanan na maaliwalas, lapitan mo siya at sabihin, salamat rin po. Kaya po, sa sambayan ng Pilipino, ang aking boss, na nagtimon sa atin tungo sa araw na ito, maraming salamat po sa pagbabagong tinatamasa natin ngayon. Buhay na ang Pilipinas at ang Pilipino. Magandang hapon po.